Isa itong lugar sa dagat kung saan maraming pwedeng mangyari. Sa panahon ngayon, ang mga barko na gustong pumunta sa Pasipiko na galing sa dagat Atlantiko ay dumadaan sa Panama Canal. Mas mabilis at mas ligtas, pero bago ito nabuksan taong 1914, ang mga barko ay kinakailangan dumaan sa Drake Passage. Daang-daang barko ang dumadaan sa pinakadelikadong ruta sa dagat sa buong mundo. Ang daanan na ito sa ilalim ng South America ay may lalim lang naman na 11,150 feet. Base sa record, nasa 800 barko na ang lumubog sa dagat na ito. Yan pa lang yung naitala, pero tinatayang higit pa ang bilang na yan. Nasa 20,000 naman ang namatay dahil sa mga insidente, pero patuloy pa rin na may nasasawi sa Drake Passage magpahanggang ngayon. Taong 2022, isang malaking rogue wave o alon ang tumama sa isang cruise ship na galing Antarctica papunta sana ng Argentina. Ang pangyayaring ito ay pumatay sa isang tao at nagdulot ng injury sa 4 pa. Isang higanting alon ang humampas sa malaking barko at nagdulot sa pagkasira ng mga bintana nito. Hindi lamang mga rogue waves ang maaaring pumatay sa iyo sa Drake Passage dahil marami pang iba. Kaya naman mag-dive na tayo dito. Ang isang normal na barko ay inaabot ng 48 hours mula umpisa hanggang makatawid sa nasabing Drake Passage. Pero ayon sa mga tao na nakaranas ng dumaan dito, hindi daw talaga nila malilimutan ang 48 hours na yon habang sila ay tumatawid sa rutang ito. Ano nga bang meron sa dagat na ito at ganun na lang ang panganib na dala nito para sa mga dumadaang barko? Pwes dito lang naman matatagpuan ang mga pinakamalalaki at pinakamalalakas na alon sa buong mundo. Ayon sa mga pasahero, hindi ka makakain dito ng maayos dahil kailangan mong hawakan palagi ang plato mo at kung ano man yung kinakain mo. Kapag dumating ang isang malakas na alon, madalas ay dumudulas ang mga gamit sa loob ng barko. Dahil dyan gumagamit sila ng mga sticky mat, pero minsan hindi ito sapat. Para lamang makakain, kailangan mo talagang hawakang mabuti ang mga lamesa at bangko dahil siguradong dudulas lahat ng gamit sa paligid mo. Kadalasan naman dahil sa matinding paggalaw ng barko, ang mga sakay nito ay nagkakasakit o nagsusuka. Kaya naman ang mga barko na dumadaan dito ay laging may nakasabit na mga sukahan kahit sa ang bahagi ng barko. Ibig sabihin lahat ng mga gamit ay kailangan secure o may nakadikit o nakatali sa mga parte ng gamit. Ang mga loose item naman ay dapat nakalock sa drawer dahil kung hindi, kapag dumating ang sunod na alon, siguradong sa ulo mo papatak ang mga gamit mo. Makakalakad ka lang sa barko kapag kumapit ka sa mga railings. Para ka talagang pilay kapag nakasakay ka sa mga barko na tumatawid sa dagat na ito. Hindi naman ito isang patakaran pero literal na hindi ka makakakilos nang ayos sa barkong ito. Meron pa nga mga eksena kung saan tinatali ng mga pasahero ang sarili nila habang tumatawid ang barko sa dagat na ito. Abay natatakot na rin sila at hindi na rin makatulog at baka sa sahig na sila pulutin. Dahil sa lakas ng alon, mararamdaman mo kasi na parang gumaan ka bigla tapos parang bigla kang babagsak kahit na ang alam mo ay natutulog ka lang sa kama mo. So napakahirap talaga matulog sa ganitong kondisyon kung tutuusin. Kaya naman ano nga ba ang lugar na ito? At bakit sobrang lakas ng mga alon sa parte ng dagat na ito? Ang Drake Passage ay ang pagitan sa kontinente ng South America at ng Antarctica. Meron pa namang dalawang daanan sa ibaba ng South America, ang Strait of Magellan at ang Beagle Channel. Pero dahil makipot ang daanan na ito, mahirap magmaniobra dito kaya walang halos dumadaan dito. Malakas din ang hangin sa gawing ito at malakas din ang tidal currents, kaya mahirap daw talaga i-navigate ang dalawang nasabing daanan. Kaya naman karamihan sa mga sailing ship ay dumadaan na lang talaga sa Drake Passage. No choice. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap pumunta sa Antarctica dahil nga kailangan mong dumaan sa Drake Passage. Ibig lang sabihin nito, mahirap talagang tungtungin ang pinakamalamig na kontinente sa ating mundo. Isa sa mga panganib sa pagtawid sa Drake Passage ay ang hangin. Mahirap masabi kung aabutin ka ng bagyo dahil sa parte ng dagat na ito. Wala nang storm season. Ibig sabihin kahit anong oras, maaaring mangyari ang hindi mo inaasahan. At dahil yan lahat sa lokasyon ng dagat. Ang Drake Passage ay makipot. Dito rin nagtatagpo ang tatlong malalaking dagat sa mundo, ang Pacific, Atlantic at ang Southern Sea. Ano naman kung dito sila nagmi-meet up, di ba? Pwes, ang mga tubig sa iba't ibang bahagi ng dagat na iyon ay may mga iba't ibang temperatura at katangian. Kaya naman dito madalas nabubuo ang sinasabi na cyclone. Bukod sa temperature ng tubig, malaki din ang papel ng kakulangan ng lupa sa bahaging ito. Kaya naman para itong pugad ng mga cyclone at nagiging malakas na bagyo. Dahil pabilog ang South Antarctica, paikot-ikot lang ang hangin dito at walang lupa o landmass ang babasag dito. Kaya talagang mabilis mabuo o lumitaw ang mga bagyo sa parting ito. Sa kabilang banda, ang North Antarctica. Malalakas din ang hangin doon kaya lang napapalibutan naman ito ng malalaking kontinente at lupain. Kaya naman agad nababasag ang mga malalakas na hangin na maaaring mabuo bilang bagyo. Yan ang pinagkaiba ng North at South Hemisphere.
Sa Drake Passage, rumaragasa ang hangin mula sa kanluran papuntang silangan na may bilis na 30 hanggang 45 miles per hour. Kung galing kanluran din ang barko, abay mahusay. Pero paano kung pasalubong? Medyo hindi kagandahan. Alam naman natin na ang hangin ang nagdadala sa mga alon, kaya kapag sumalungat ka sa hangin mula sa Drake Passage, dapat alam mo ang pinapasok mo dahil siguradong paghahampasan ka ng malalaking alon galing sa kanluran. Base sa record, ang pinakamataas na alon sa lugar na ito ay umabot ng 39 feet. Yan ay talagang mataas. Isipin mo ang alon na parang 3 palapag na gusali ang taas. Base naman sa iba, meron pang lumalagpas dito na aabot ng hanggang 70 feet. Ang mga higanting alon na ito ang siyang humahampas sa mga naglalayag ng halos walang tigil. At dahil malapit na sa Antarctica ang Drake Passage, hindi ka lang mababasa dito kundi talagang giginawin ka ng sobra. Isa pa sa delikado sa lugar na ito ay ang patuloy at walang tigil na pag-uga ng barko. Bago pumasok sa Drake Passage, pinapayuhan na ng captain ang bawat pasahero na uminom ng gamot sa lula. Talagang kailangan mong maging handa kung sakaling makakasakay ka sa barko na dadaan dito dahil nakita mo naman yung sitwasyon kanina. Bukod sa lahat ng yan, meron pang tinatawag na rogue waves. Binanggit ko na yan kanina sa una ng video. At maniwala ka man o hindi, ang rogue waves ay hindi ordinaryong alon. Ito ay mga ligaw na higanting alon na magpahanggang ngayon ay wala pa ring sagot kung bakit at paano sila nabubuo. Isa pang nakakatakot dito ay ang Drake Passage ay ang pinakamakipot na daanan sa pinakamalakas na current sa buong mundo, ang Antarctic Circumpolar Current. Ang current na ito ay dumadaloy sa palibot ng Antarctica na bumubuo ng rumaragasang tubig sa palibot. Ang tubig na dumadaan dito ay bumubuo ng 4.6 billion cubic feet ng tubig na dinadala sa current papunta sa Drake Passage. Ngayon, para mas maintindihan mo kung gaano kadaming tubig ang rumaragasa dito, mahigit ito sa 100 beses, 100 times ng dami ng tubig sa lahat ng ilog sa buong mundo na pinagsama-sama. Ang Antarctic Circumpolar Current ay ang pinakamalaki din na current flow sa buong mundo dahil nga walang lupa na tinatamaan ang daloy ng tubig na ito. Ito ang nagiging sanhi kung bakit kayang ugain ng alon kahit na ang pinakamalaking vessel o barko sa buong mundo. Alon, hangin, current, sa madaling salita, ito ang mga dahilan kung bakit tinuturing ang Drake Passage na pinakadelikadong ruta sa dagat sa buong mundo. Ang kahanga-hanga sa bagay na ito ay ang mga barko na dumadaan talaga dito ay panahon pa ng 16th century kung saan mas mahuna at mas maliliit pa ang mga barko. Taong 2019 naman, merong grupo ng mga atleta ang nakatawid hindi lamang sa Drake Passage kundi mula South America hanggang sa Antarctica mismo na walang ibang gamit kundi bangka lamang at sagwan. Yes, tama ang narinig mo, sinagwan lang nila. Tinawid nila ang Drake Passage hanggang Antarctica sa loob ng 12 araw lamang gamit ang sagwan at espesyal na bangka. Isipin mo naman kung gaano katibay ang mga to. Parang wala na silang balak mabuhay kung sumugal sila ng ganon para makatawid lamang at makapag-set ng record. Sa panahon natin ngayon, ang mga barko ay patuloy na dumadaan sa Drake Passage kahit na nagawa na ang Panama Canal. Tama naman, mas mabilis dito, mas ligtas at mas tipid para kasi itong isang shortcut kung tutusin. Yun nga lang, tanging 37% lang ng mga shipping vessel ang nakakadaan sa Panama Canal. Ang iba na mas malalaking barko ay syempre hindi kaya o hindi kasya na lumusot sa makipot na daanang ito. Dahilan yan kung bakit dumadaan pa rin ang mga megaship sa nakakatakot na Drake Passage. Noong araw kung saan hindi pa masyadong kagandahan ng mga barko at hindi pa ganun kadetalyado ang weather lang, ang Drake Passage ay sadyang isang delikadong parte ng dagat. Kahit ngayon, delikado pa rin ito para sa mga maliliit na barko o vessel. Pero para sa mga modernong barko ngayon, gaya ng mga expedition ship o cruise liner na nagdadala ng daan-daang pasahero, ang Drake Passage ay hindi na ganun kadelikado gaya nga nung araw. Pwede nating sabihin dahil malakas nga ang alon, challenging talaga na tumawid sa dagat na ito. At sadyang maaalala mo habang buhay, hindi na life and death ang sitwasyon dahil moderno na ang mga barko natin ngayon. Meron pa rin mga posibleng panganib, pero sa mga aksidente na siguro gaya ng halimbawa sumabog yung barko, joke lang. Ang huling na-confirm na nasirang barko sa Drake Passage ay nangyari taong 1819 pa. Gawa pa ito sa kahoy at mas maliit pa ito kumpara sa mga moderno nating barko sa panahon ngayon. Salamat sa panonood.